Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikapitong kabanata. Ang sabi ng iba kapag matalino raw sa English ay bobo sa math. At mukhang isa si Bianca sa milyong-milyong magpapatotoo sa kasabihan na yon. Dahil kung kasintaas ng Mount Everest ang mga grado niya sa English, kasimbaba naman ng Chocolate Hill sa Bohol ang marka niya sa math. Lalong-lalo na sa Biostatistic. May long exam sila bukas sa Biostatistic, kaya kailangan niyang mag-aral. Nabanggit ni Syke sa kanya na isang milk tea house ito. Doon siya mag-aaral kaya nagdesisyon siyang sumama rito. Bukas ng 24 hours ang milk tea na yon, kaya okay lang kahit umagahin sila. Sa ilang araw na pagsama ni Bianca kay Syke, napagtanto niya na walang-wala ang lesson nila sa lesson ng mga ito. Kung ang 3 chapter sa isang libro ay pang long exam na nila. Short quiz lang ang katapat niyon kina Syke at halos araw-araw pa kung magbigay ng pagsusulit ang mga doktor na nagtuturo doon. Kung si Syke nga na ipinanganak na matalino, medyo stress, paano na lang kaya ang naghihingalong IQ niya? Natakot na tuloy siyang tumungtong sa med school. Baka unang sem pa lang ay bumagsak na siya. Napatingin si Bianca sa wristwatch. 11:15 na ng gabi. At isang beses pala niyang nababasa ang notes niya. Hindi siya nakapag-advance study dahil gumawa pa siya ng paperwork para sa laboratory nila. At sandamakmak din ang assignment nila. At hindi pa niya nagagawa ang assignment niya sa embryology. Gusto ko nang matulog. Nakalabing reklamo niya habang nanlulumong napatingin sa assignment niya. Okay lang sana kung yung tipo ng assignment na kinokopya lang sa libro, pero iyon ang tipo ng assignment na nangangailangan ng pag-iisip at sa antok niya, nalusaw na ang kakayahan niya na mag-isip. Tungkol sa paglaki ng sisiw at kung bakit kailangan niyo ng ganito at ganyan. Take a nap then, wika ni Syke sa kanya. Hindi pwede may gagawin pa akong assignment. Nakalumbaba siya at saka naghikab. Pag ba hindi ako nakapasa sa assignment o nakapagpasa, malaki ba ang tsansa na bumagsak ako? Hindi. Ito ba lang naman ang unang beses na hindi ka magpapasa ng assignment hindi ba? Tanong nito. Ngumisi siya. Actually, maraming beses na. Nalaglag ang panga ni Syke sa sinabi niya. Mukha ka namang masipag mag-aral Pero bakit hindi ka gumagawa ng assignment mo? Napakamot siya ng pisngi niya. Masipag lang ako mag-aral pero tamad akong gumawa ng assignment. Tumawa ito sa sinabi niya. Maya-maya ay lumipat ito sa tabi niya at kinuhang assignment notebook niya. Inilagay nito sa harap niya ang makapal na libro nito at pagkatapos ay pinagpagyon. Hinubad nito ang jacket at inabot sa kanya. Ayan, pwede ka nang matulog. Napakurap si Bianca. Okay lang na matulog ako. Yeah. Napatingin din siya sa makapal na libro sa harap niya at sa jacket sa kandungan niya. It was the most convenient way to sleep pero dahil inaantok na siya at kailangan niyang umidlip ay pinagtiyagaan na lamang niya ang matigas na una niya. Napansin yata ni Syke na mukhang hindi siya komportable sa pagtulog sa makapal na libro, kaya niyugyug nito
nang marahan ang balikat niya para gisingin siya. Dito ka na lang mahiga. Pinagpag nito ang kandungan nito. Tanlaki ang mga mata niya. Matutulog ako sa kandungan mo? Tumango ito. Mas makakatulog ka ng maayos sa kandungan ko kaysa sa librong yan. This way, you can also extend your legs since the chair is quiet lang. Paliwanag pa nito. Malalim na ang gabi, kaya mangilan-ngilan na lang ang mga customer, kaya bakante ang mga upuan sa tabi nila. Tatanggi pa sana si Bianca, pero masyado na siyang inaantok para gawin yon. Kaya sinunod niya ang sinabi ni Syke, at tama nga ito. Mas komportable ngang matulog sa kandungan nito. Pumikit siya at tuluyan ng iginupo ng antok. Naramdaman ni Bianca ang mahinang paghaplos sa pisngi niya. Pagdilat niya ay ang nakangiting mukha ni Syke ang bumati sa kanya. Inaantok man ay nginitian din niya ito. Kinusot niya ang mga mata at humikab. Anong oras na? Tumingin ito sa wristwatch nito. 5 a.m. Nanlaki ang mga mata niya. Ang assignment ko! Mula sa pagkakahiga ay natarantang umupo. Sa sobrang pagmamadali ay muntik pa silang magkauntugan ni Syke. Mabuti na lamang at madali itong nakaiwas. Hinuwakan ni Syke ang magkabilang pisngi niya. Hey, easy. It's 5 a.m. At hindi ko pa nagagawa ang assignment ko. Hindi ko rin naulit basahin yung mga note ko para sa exam mamaya. Iniabot nito sa kanya ang backpack niya at ininuso ang pagkain sa harap niya. Iniligpit ko na ang mga gamit mo. Kumain ka muna at nang maihatid na kita sa inyo. Then, you can start preparing for school. Kalmadong sabi nito. Napabuntong hininga na lamang siya. Syke, you don't get it. Ginising mo ko ng alas 5 ng umaga kahit na alam mong marami pa akong dapat gawin. Per subject ko ang embryology. At hindi ko kayang gawin yon. Lalo na sa maikling oras kasi masyadong mahabang assignment na yon para matapos ko. At ang test ko. Inilapit nito ang hintuturo sa mga labi niya. Ginawa ko ng homework mo. At ginawan din kita ng summary ng importanteng equation at principles na dapat mong tandaan. After lunch pa naman ang exam mo kaya may panahon ka pa para mag-review. Pagkatapos ay nginitian siya nito. Sorry kung hindi na kita ginising. Mukha kasing pagod ka na Nabura ko magbasa ng libro mo kaya ginawa ko na lang ang homework mo. Hindi niya alam kung ano ang salitang hihigit sa thank you. Dahil kulang ang salitang iyon para sa ginawa niya. Nobody went through so much effort for her. Wala siyang makapa na salita, kaya niyakap na lamang niya ito. She felt him stiffen, pero saglit lang yon dahil naramdaman niya ang pagganti nito ng yakap at pati na rin ang magaang halik na iginawad nito sa noon niya. Napapikit siya. Sana ay noon pa kita nakilala. Sabi niya nang kumalas na siya sa pagkakayakap dito. Tinignan siya ni Syke at iniayos ang buhok niya gamit ang mga daliri nito. Hindi niya alam kung anong kapilyuhan ang pumasok sa isip nito dahil ginulo uli nito ang buhok niya. Mas bagay sa iyo ang magulong buhok. Tumaas ang isang kilay niya. So, mas bagay ako maging bruha, ganon. Tumawa ito. Hindi ito gumanti ng pang-aasar sa kanya. At sa halip ay ang pagkain sa mesa ang binalingan nito. Kumuha ito ng isang oatmeal cookie at kumagat doon. This oatmeal cookie is such a gift to the human tongue. Gusto mo? Nang inilapit nito ang cookie sa kanya, ay mabilis niyang kinagat yon at saka nginuya.
Ipinatong nito ang kamay sa ulo niya at ngumiti ng pilyo. Good dog. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Tumawa lang ito. Kagaya ni Syke, na tahimik na nagbabasa ng makapal na medical textbook nito, tahimik din si Bianca habang nakaupo sa silya sa tapat ni Syke at nagkukunwaring nagbabasa ng sariling libro. Bukas ay 2 long exam ang haharapin niya, pero tila mas gusto pa niyang unahin ang palihim na pagsusulyap sa mukha ng binata. Nahigit niya ang hininga nang mag-angat ng tingin si Syke. Mabuti na lang at maaasahan ang reflex niya kaya mabilis niyang naibaba ang tingin sa libro. Pero mula na makapasok siya sa espada, maka-order at maubos ang 2 caramel shake ay hindi pa rin niya yon nalilipat ang pahina. Napangiwi siya nang mapansin niya ang pahina ng libro. Page 143. Alam mo ba? Tinatamad na nag-angat siya ng tingin kay Syke. Kunwari ay naistorbo nito ang pagbabasa niya. Ang alin? When a person die, the last organ that stop functioning is his heart. Kasi kahit na kahuli-hulihang hininga ng tao, sinisikap ng puso na mabuhay. Samantalang ang utak, ilang minuto lang, mawala ng blood supply, pwede ka nang makoma. And worse, you could even die. Pagkatapos nitong maglabas ng sama ng loob tungkol sa puso. Ganon din sa utak ay sumimangot ito at tinitigan siya. The brain is a stupid organ. Selfish. Selfish too. Ang weird mo. I'm not weird. Napailing na lamang siya. Si Syke naman ay inubos ang tropical fruit drink nito. Nang masaid nito ang inumin, ay biglang lumiwanag ang mukha nito. He even licked his upper lips and let out a satisfied smile. And just like that, he made the act of drinking look so sexy. This tastes really good. Tinititigan niya ang mga labi nito. Sa histology nila, keratinized squamous epithelium ang bumabalot sa mga labi. Pero bakit may magnetic properties yung naligaw sa mga labi nito? Bakit nakatitigas sa mga labi ko? Nakakunot na tanong ni Syke. Napaiktad siya at napaupo ng tuwid. Kasi oh crap. She was stammering. Kasi nagtataka ako Bakit ang basa ng mga labi mo? Sabi na lamang niya. Totoo kasi talagang parang laging basa ang mga labi nito. At hindi yon dahil uminom ito ng kung ano. Parang inborn quality yata ng mga lalaki na may labing ganon. I'm overly salivating. That's why. Sakit ba yan? Tumango ito. Yeah. Tumaas ang isang kilay ni Bianca. Kung sakit ang pagkakaroon ng mamasa-masa at readily na kissable, parang gusto na niya ng ganong sakit. Bigla tuloy na nagka-interes siya sa kung anumang sakit iyon. Ano naman ang mga sintomas? Hindi niya alam kung bakit mukhang nabigla si Syke sa tanong niya. Kadalasan kasi kapag may binabanggit itong sakit, ay dumadaan lang yon sa tenga niya. At hindi siya nag-aabalang magtanong. Well, this sleep sickness was quite interesting. Tumaas ang isang sulok na mga labi nito at tila may kung ano na namang kapilyuhan ang kumislap sa mga mata nito. Ang sintomas, tila naaaliw na tanong niya. Napapatingin ang mga babae sa mga labi ko at nangangarap silang halikan ako. Pagkasabi niyon ay tuluyan na itong ngumiti. Niloloko mo ko Pag-aakusan niya rito. Hindi kaya. Ayan kitang-kita ang sintomas sa'yo. Napamaang siya dahil sa kayabangan nito. Pero
Napailing na lamang siya nang tumawa ito. So, you are interested in kissing me, ha? Itinirik niya ang mga mata. Hindi, no? Talaga. Talaga. Nagdududang tinignan siya nito. Bakit ko naman gugustuhin halikan ng taong naglalaway na parang aso? You sounds defensive, ha? Nakangising komento nito. Di ah. At pwede ba? Wala akong balak balikan ng mga kahit na sino. Bukod sa first love ko, biglang napalis ang ngiti nito at kumunot ang noo. First love? At sino naman yon? Si Matt. Lalong kumunot ang noo nito. Sino naman yun? He's my childhood friend and the perfect guy for me. Nakangiting pagkikwento niya. Pinisil ni Syke ang ilong niya. Ang bata mo pa. May perfect guy ka na nalalaman diyan. Yung test mo nga. Yun ang atupagin mo. Yun ang gawin mong perfect. Nalukot ang ilong ni Bianca. Ang KJ mo. Teka, alam mo, ang boring nating dalawa. Wala tayong ginawa kundi ang mag-aral. What do you suggest? Nakibit balikat siya. Let's do something normal people do. Oh, so we are abnormal now because we are studying? Napakamot siya ng pisngi. That's not what I meant. Alam mo yon, we can do other things like go bowling, maglakad sa park, manood ng sine. Yung tipong ganon. Tinitigan siya nito at pinilig ang ulo na tila napapaisip. I haven't watched a movie with a friend before. Numiti siya. Me too. Hinawakan niya ang isang kamay nito. Moving this Saturday din. Pumalatak ito. Para na lamang akong laging nakikipag-business transaction sa iyo ah. I don't know why people bring so much food into the cinema. Para sa isang taong mahilig kumain na gaya mo, dapat alam mo na masarap kumain habang nanonood ng pelikula, sagot ni Bianca kay Syke habang pumipila sila sa bilihan ng tiket para sa romantic comedy film na panonoorin nila. Kanina ay ayaw nitong manood ng movie dahil masyado raw predictable ang ending. Pero dahil yun talaga nga ang gusto niyang panoorin, ay wala na itong nagawa, kundi ang pumayag. They would just go to the restroom frequently and end up missing fragment of the movie. It doesn't make sense. Napailing na lamang siya. Alam mo, huwag ka na lang masyadong curious. Makipila ka na lamang dyan. Bibili lang muna ako ng popcorn. Pagkasabi niyon ay naglakad na siya papunta sa popcorn stand. Bumili siya ng paborito niyang caramel popcorn. Bumili rin ng milk tea sa katabing stall. Pagbalik niya ay hindi na niya nakita si Syke sa kanyang pila. Inilibot niya ang paningin para hanapin ito. Baka kasi tinamad itong pumila at pumunta kung saan. Nakita niya itong nakasandal sa dingding nakausap ang tatlong babae na panay ang kurutan habang kaharap ang binata. Ipinaiikot niya ang mga mata at saka agad na pinuntahan ang binata. Nang makita siya ni Syke, ay ngumiti ito at biglang lumapit at umakbay sa kanya. Mauna na kami ng misis ko. Nang makalayo na sila ni Syke sa mga babaeng iyon, ay agad siyang kumawala mula sa pagkakaakbay nito. Anong misis ang pinagsasabi mo? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Nagkibit balikat ito. Biro lang yon. Sumimangot siya. Hindi nakakatawa yun ah. Napatingin siya rito nang may maalala siya. At dahil sa paglalandi mo, wala pa tayong tiket. May kung anong kinuha ito mula sa bulsa nito. Meron na. Kumunot ang noo niya. Saan mo nakuha yan?
Binili ko rin sa 3 babae kanina. Ibinenta nila sa'yo? Tanong niya. Ngumiti ito. That's one of the perk of being handsome. Masyado mo namang inaabuso yung kagwapuhan mo. Lumuwang ang pagkakangiti nito. Ang akala ko, hindi ako gwapo sa paningin mo. Napalunok siya at napangiwi. Nang hindi siya makasagot, ay tumawa ito. I like you. When you are speechless. Kinuha nito ang kamay niya at iginiya na siya papasok sa sinihan. Habang nanunood ng sine, ay hindi maiwasang lingunin ni Bianca ang magkasintahan sa likuran nila. Masyado kasing maingay ang mga ito. Yung tipong ingay na ingay talaga na hindi dapat naririnig sa isang pampublikong lugar. Can't they get a room? Anas niya kay Syke na inaaliw ang sarili sa pagkain ng popcorn niya. Naubos na kasi nito ang sariling popcorn, kaya ang popcorn naman niya ang kinakain nito. Nilingon siya nito. Hayaan mo na lamang sila. Hayaan? Finufulyot nila ang utak ko. Tumigil ito sa pagsubo ng popcorn at ngumiti ito nang nakakaloko. Ang sabihin mo, naiinggit ka lang. Pinandilata niya ito. Hello? Bakit ako maiinggit sa kanila? Siyempre, yung babae, nahalikan ng kasama niya. Samantalang ikaw, hindi ka nakaka-score sa akin. Umawang ang mga labi niya. Ang kapal ha? Ang kapal. Tumawa ito at tinakpan ang mga tenga niya. Anong ginagawa mo? Tinatakpan ng tenga mo. Ibinaba niya ng tingin sa kamay nito. Umakbay ka na lamang, sabi niya, ngunit isang matamis na ngiti ang itinugon nito sa kanya. Nang matapos ang pelikula, ay bumili sila ng ice cream at naglibot sa mall. Habang naglalakad sila ay panay ang sulyap ng mga babae rito. Ang iba ay talagang nakikipag-usap pa. Wala siyang sa mood na maghintay hanggang sa matapos nitong kausapin ang lahat ng gustong kumausap dito. Kaya iniwan na niya ito kasama ang mga babaeng iyon. Nauna siyang maglakad. Ilang saglit pa ay naramdaman niyang may humawak sa kamay niya. Nalingunan niya si Syke. He looked apologetic. Kaya kahit gusto niyang mainis ay hindi niya magawa. I'm sorry. Sorry na. Hindi ko kasi alam kung paano magpaalam sa mga yun nang hindi ko sila na-o-offend. Hinging paumanhin ito. Bakit ka nakaalis sa mga babaeng umaaligid sa'yo? Nakita kitang naglalakad palayo na at wala na akong ibang inisip kundi ang habulin ka. Kaya ayun. Hindi na ako nagpaalam. Napabuntong hininga si Bianca. Okay na, hindi na ako asar sa'yo. Bumalik na ang liwanag sa mukha nito. Pinisil nito ang kamay niya. Dapat kasi hinawakan mo ko ng ganito nang wala ng babaeng umagaw sa akin sa'yo. Napadako ang tingin niya sa magkahawak na mga kamay. She had never held hand with anyone. It felt so good. Tinignan niya ito. Halika na. Nakangiting yaya nito. At magkahawa kamay na naglibot sila sa mall nang hindi na inaabala ng kung sinong mga babae sa paligid nila. At dito na po natatapos ang 7 kabanata ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.